Hello everyone, welcome to the QED Room. So dito sa video na ito ay sasagutan natin yung isang tanong mula sa 12th Philippine Mathematical Olympiad area stage noong 2009. Okay? So maraming salamat sa Mathematical Society of the Philippines dahil hinayaan nilang gamitin itong tanong na to para sa video na ito. Okay? So narito yung tanong or yung instruction. Find all pairs AB of integers such that the square root of 2010 plus 2 square root of 2009 is a solution of the quadratic equation x squared plus ax plus b is equal to 0. Okay? So, paano natin sasagutan ganitong tanong na to? Okay? So, una pansinin natin na meron tayong isang quadratic equation x squared plus ax plus b is equal to 0 kung saan ang coefficients ay a, okay, b, and yung coefficient ng x squared or yung quadratic term natin, since hindi siya nakasulat, alam natin na yan ay 1. Okay? So, ibig sabihin, ang coefficients niya ay 1, a, and b. And silang lahat ay integers. And since integers sila, okay, sila ay automatic na mga rational numbers din. Okay? So, ngayon, ano yung meron ba sa isang quadratic equation na merong rational na coefficients? Okay? So, ang sabi is kung meron ka daw isang quadratic equation na may rational coefficients and given daw sa'yo na yung isang root mo, sabi nating R1, is of the form m plus the square root of n. Okay? So, automatic daw, okay, dapat yung kanyang conjugate, okay, is root din ng quadratic equation na yun. Okay? And dito, okay, yung m and n natin are both rational numbers din. Okay? Rational numbers. Okay? So, rational numbers sila. So, yun yung sabi. And madali nating makukuha to actually kung titingnan natin yung format ng ating quadratic formula. Okay? So, mapansin natin na siya ay merong plus or minus, di ba? Sa quadratic formula. So, kukunin natin yung root nitong quadratic equation na to. Okay? Meron tayong roots na negative a. Okay? Gamit tong mga coefficients dito. Meron tayong negative a plus minus square root of a squared minus 4b over 2. Okay? So, makikita natin na since ito, a over 2 is rational, okay? And then, a squared over minus 4b is rational, okay? So, ibig sabihin, pwede tayong makakuha ng ganitong form ng roots. Okay? And makikita natin, na given sa atin sa quadratic formula is meron tayong plus or minus na sign. Okay? Okay? So, dun din nanggaling yung plus and minus na to. Okay? So, doon natin makikita or doon tayo magkakaroon ng feel na kapag given yung isang irrational number na ganito yung form, okay, irrational root na ganito yung form, automatic dapat yung kanyang conjugate is maging root din ng quadratic equation na yun. Okay? So, ngayon, ang problema natin dito, okay, kahit alam natin itong ganitong klaseng information, ang binigay kasi sa atin na R1 is ganito yung form. 2010 plus 2 square root of 2009. Okay? So, hindi siya yung form na gusto natin. Okay? Which is m plus square root of n or m minus square root of n. So, anong kailangan gawin? I-try natin, baka kaya nating i-convert itong r na to, itong form na to, into this form. Okay? So, titingnan natin kung papaano or kung kaya natin bang i-convert itong ganitong form into this form. So, yun yung una magiging step natin. Okay? So, ngayon, linisin natin yung ating board. Meron tayong root natin, si R1. Meron tayong 2010 plus 2 square root of 2009 is equal to, sasabihin natin na siya ay m plus square root of n. So, titingnan natin yung sign, ginamit natin yung sa positive. So, magiging importante siya sa atin mamaya. Okay? And then, tatandaan natin na si m and si n are rational numbers. Okay? So, not necessarily integers. Okay? Basta kailangan sila ay rational numbers. Okay? Ngayon, so ang gagawin natin is
i-square natin both sides of the equation para matanggal yung square root. Itong malaking square root na to sa left hand side. Okay? Itong malaking square root na yan. So, mangyayari, okay, sa oras na square natin yan, itong left hand side, magkakameron tayong equation. Magkakameron tayong expression na 2010 plus 2 square root of 2009. Okay? Is equal to, pag i-square natin to, meron tayong m squared plus 2m square root of n plus n. Okay? So, yung n galing siya sa square root of n na naka-squared. Okay? So, ngayon, given kasi sa atin na mga rational si m and si n, okay? Yun yung importanteng piece ng information. Ang pwede natin gawin is i-match, okay, lahat ng rational numbers sa left-hand side, okay? I-match natin sa lahat ng rational numbers sa right-hand side, and lahat ng irrational sa left-hand side, i-match naman natin sa irrational sa right-hand side. Okay? So, usually, makikita natin yun sa pagkakameron ng sign na square root. Okay? So, ang ibig sabihin nun, dito sa part na to, lahat ng numbers or variables, then, na walang square root o wala sa loob na square root, pagmamatch natin. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Itong 2010, makikita natin sa left-hand side is wala siyang square root. Okay? Sa kabilang side, ang walang square root ay si m squared and si n. Okay? So, ibig sabihin, imamatch natin silang dalawa. Si 2010, kailangan maging equal siya sa m squared plus n. Okay? At the same time, yung merong square root sa left-hand side, which is ito, 2 square root of 2009, imamatch natin dito. Okay? So, mangyayari is 2 times square root of 2009 is kailangan i-match natin kay 2m square root of n. So, bakit posible siya? Kasi, sinabi natin sa umpisa na si m and si n ay mga rational numbers. Okay? So, rational, ang plus rational is automatically irrational number. Kaya, i-match natin siya kay 2010. Okay? And then, so, ang ibig sabihin, yung 2 square root of 2009, paari lang siyang manggaling dito sa meron ding square root. Kaya na-match natin si 2 square root of 2009 kay 2m square root of n. Okay? So, ngayon, pwede pa nating i-simplify itong equation na to. So, ang gawin natin is divided by 2. Meron tayong 2009 is equal to m square root of n. Then, squaring both sides, magkakameron tayo. Square natin. Sorry. So, this is square. Square natin both sides. Meron tayong 2009 is equal to m squared n. Okay? So, meron tayong two equations. Ito yung equation number 1 natin. And then, equation number 2. So, nakabuo tayo ngayon ng system of equations. Okay? To equation to unknown na system. Okay? Which is, alam natin, kaya nating isolve. Okay? So, linisin natin yung board. So, meron tayo daw, 2010 is equal to m squared. Okay? Squared to plus n. Then, meron tayong 2009 is equal to m squared times n. Okay? Ngayon, sa point na to, mapapansin natin na dalawa yung hinahanap natin, si m and si n. Okay? So, dito, meron tayong isang simple trick na pwedeng gawin. Instead of finding m and n recta, okay, pwede muna nating hanapin si, as intermediate step, si m squared and n muna. Okay? So, sa oras na ginawa natin yon, magkakameron ng ibang, makikita natin na itong ating systems of equation is ganito lang yung tinatanong sa atin. Find two numbers, okay, m squared and n, such that the sum is 2010 and the product is 2009. Okay? So, parang ganun lang yung sinasabi sa atin ng ating systems of equation. Okay? So, meron tayong sum of two numbers and product ng dalawang number na yon. Okay? So, medyo magkakameron tayong idea kung saan siya papunta. Diba? Pwede tayong makabuo ng quadratic equation. Okay? So, if itry natin siyang isolve, dun tayo pupunta sa quadratic equation na yon. And then, we can try using factoring or quadratic formula para masolve siya.
Pero personally, bago tayo pumunta doon, okay, ang aking suggestion is i-try muna natin siyang isolve via trial and error muna. Okay? Sa halip na isolve natin using quadratic, i-convert natin siya sa isang quadratic equation and then try to use factoring para ma-solve siya. The suggestion ko is dito pa lang, okay, is mag-trial and error na muna tayo. Bakit? Ipapakita ko sa yung magiging itsura ng quadratic formula. Okay? Na makukuha natin based dito sa systems na to. So, ang itsura niya is n squared minus 2010 n plus 2009 is equal to 0. Okay? So, ngayon, kung isosolve natin ito, quadratic equation na to via factoring, using factoring, ganito yung kailangan nating magiging train of thought natin. Humanap tayo ng dalawang numbers na pag pinag-product natin, pinag-multiply natin, is 2009, and kapag pinag-add natin, is dapat negative 2010. Okay? So, yun yung magiging train of thought natin kung factoring gagamitin natin, which is kaparehas na kaparehas nung systems of equation natin. Okay? So, ang ibig sabihin, kung isosolve natin to, systems na to, pupunta tayo sa isang quadratic equation and isosolve natin using factoring, parang ang magiging strategy is magta-trial and error tayo na maghanap ng dalawang numbers na ang product ay 2009 and then sum is negative 2010, which is yun yung original na tanong sa atin. Okay? Ito yung original na tanong sa atin. Okay? So, ibig sabihin, magiging shortcut o mas mapapadali if dito pa lang, okay, dito pa lang sa step na to is mag-trial and error na tayo sa halip na mag-quadratic equation pa tayo. Okay? If hindi naman kaya siya, using trial and error, saka tayo gumamit siguro ng quadratic formula. Okay? Pero wag na siyang factoring. Okay? Since if hindi natin kayang sagutan by trial and error itong tanong na to, ibig sabihin, mahihirapan din tayong gumamit ng factoring dito sa equation na ito. Okay? Since same lang din naman yung train of thought na gagamitin natin sa kanila. Okay? So, dito, suggestion ko is rekta na mag-trial and error na muna siguro tayo dito. So, maghanap tayo ng, linisin natin to, ulit word. So, maghanap tayo ng dalawang numbers, m squared at n, na pag pinag-multiply natin is 2009 and kapag pinag-add is 2010. And medyo madali-dali siyang tingnan kasi meron tayong, ang difference nila is 1 lang. Okay? Pagka ganyan, pag difference is 1, okay, ang possible, okay, na mangyari dyan is 1, yung isa, okay, yung isa is either m squared is equal to 1, okay, or yung isa, yung n natin ay is equal to ay 1. Okay? And then yung other number, n, will be 2009. Since kailangan pag pinag-multiply natin sila is 2009, okay? And if n is equal to 1, yung m squared naman, siya naman yung 2009. And when we can verify that, tingnan natin, i-substitute natin yung 1, tingnan natin yung product nila, 1 times 2009 is equal to 2009, and 1 plus 2009 is equal to 2010. So, ibig sabihin, na-satisfy itong dalawang ito, either man dito, yung ating systems of equation. Okay? So, ibig sabihin, meron tayo ngayong dalawang possible na solution kung hahanapin natin yung m squared at saka n. Okay? So, ngayon, nasabi natin, it's either, so meron tayong solution 1. Solution 1 is m squared is equal to 1 and n is equal to 2009. And solution 2 is m squared is equal to 2009 and n is equal to 1. Okay? So, kung meron tayong m squared is equal to 1, okay, kunin natin yung square root ng both sides. Okay, makikita natin na ang m is equal to positive 1 or negative 1. Okay, dito sa solution 2, kung ang m squared natin is 2009, meron tayong m is equal to 2009 square root
Okay, positive square root or the negative square root ng 2009. So makikita natin, meron tayong apat na possible na solution. Is either si m is 1 and n is 2009, okay? Or m is equal to negative 1, n is 2009. Or yung m natin is square root of 2009, n is equal to 1. And negative, pwede ring m is equal to negative square root of 2009 and n is equal to 1. Okay? So ngayon, ibig sabihin yung ating m plus square root of n, meron tayong possible na solutions na 1 plus square root of 2009 or negative 1 plus square root of 2009 or square root of 2009 plus square root of 1 which is just 1 lang din or negative square root of 2009 plus 1. Okay? Which is ito, alam natin na siya ay 2009 plus 1 and ito is square root of 2009, okay, negative minus 1. Okay? So ngayon, makikita naman natin na meron ditong roots na or solutions na magkaparehas. So ito, and ito ay magkaparehas. So pwede na nating tanggalin yung isa. Okay? So meron na lang tayong 3 possible solutions. Okay? Ngayon, tindan natin na itong m plus square root of n ay equal dito. 2009 plus, 2010 2010. Okay, lagyan natin dito 2010 plus 2 square root of 2009 which is a positive number. Okay? Positive number. So, ibig sabihin, hindi tayo pwede magkameron ng negative na m plus square root of n. So, titingnan natin, alam ba yung pwede maging negative dito? Ito. Okay? So, ibig sabihin, hindi na natin siya kailangang i-consider kasi negative siya. Okay? So, meron na lang tayong dalawang possible na m plus square root of n. Okay? Ngayon, titingnan natin alin kaya yung possible sa kanila. So, ang gagawin natin, balikan natin yung mga information na nakuha natin kanina. Ang sabi, kung matatanda natin, meron tayong 2010 plus 2 square root of 2009 is equal to m squared plus n plus 2 m squared of n. Okay? So, mapapansin natin, ito inequate natin kay m squared plus n. And ito, 2 square root of 2009, in-equate natin kay 2m plus n. So, since ang n is laging positive, kasi nasa loob siya ng square root, hindi tayo pwede magkaroon ng negative. Since magkakaroon tayo ng imaginary root. And 2 is a positive number. Okay? Yung square root of n is positive. This one is positive. 2 is a positive number. And ang sign niya is positive. Positive din. So, meron tayong positive times positive times positive. Kailangan i-match natin siya sa positive na sign. So, ang ibig sabihin, si m, kailangan siya maging positive. Kasi kung magiging negative siya, hindi magmamatch yung sign niya sa left hand side. Okay? So, ibig sabihin, dun sa mga nakuha nating solution, ang m plus square root of n lang na possible talaga is ito lang. 1 plus square root of 2009. So, hindi pwedeng maging negative si m. Okay? Since hindi magmamatch yung mga signs. Okay? So, ngayon, alam na natin yung value ng m at n. So, alam natin na si m plus square root of n siya ay equal sa r1 which is equal to square root of 2010 plus 2 square root of 2009. Okay? So, ngayon, yung r1 natin na medyo komplikado ng konti, napakita natin na equal lang pala siya dito. And you can verify that using calculator. Okay? Ngayon, ano susunod natin gagawin? Gagamitin natin yung information ng umpisa na yung R2 is dapat equal siya sa 1 minus square root of 2009 or just equal to 1 m plus or m minus square root of n. Okay? So, given sa atin yung dalawang roots, pwede na nating mahanap yung value ng a at b. Okay? Purahin natin sila. So, meron tayo ngayong R1 which is equal to 1 plus square root of 2009. R2 is equal to 1 minus square root of 2009. So, ngayon, hanapin natin yung value ng a at b. Alam natin na given
quadratic equation na to, A is just the sum of the roots or negative sum of the roots. Okay? And B is equal to the product of the roots. Okay? So, ibig sabihin, para mahanap natin yung A, kailangan natin silang pag-addin and then kunin natin yung negative. Okay? And then, para makuha natin si B, kailangan natin pag-multiply yung dalawang roots. Okay? So, hanapin natin si A. Solving for A, meron tayong negative. So, A is equal to negative R1 plus R2 is equal to negative 1 plus square root of 2009 plus 1 minus square root of 2009. And magka-cancel yung 2009, maiiwan sa atin is negative 2. Okay? So, A equals negative 2. Ngayon, solving for B, meron tayong B is equal to R1, R2, which is equal to 1 minus, or sorry, plus, square root of 2009 times 1 minus square root of 2009, which is equal to, using a special product, okay, malaman natin na ito ay difference of two squares. 1 squared minus square root of 2009 squared, which is equal to 1 minus 2009, which is equal to negative 2008. Okay? So, ibig sabihin, yung ating pairs or ordered pairs na AB is just negative 2, negative 2008. And this is our final answer. Okay? So, yan yung final answer natin. Okay? So, yan. Ganyan lang yung pag-solve nitong problem na ito. So, sana may natutunan kayo. Okay? And sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Okay? So, please don't forget to like the video and subscribe to our channel. So, maraming salamat sa pakikinig. Thank you very much.